Pakinggan niyo ako ng napakalinaw. Walang oras para magpaligoy-ligoy. Hindi ito ang karaniwan ninyong panonood, hindi ito isang simpleng video na pwede ninyong ipagpabukas. Ang bawat sandali ngayon ay mahalaga, bawat segundong lumilipas ay humahabol sa atin, at ang ilalahad ko sa inyo ngayon ay isang bagay na dapat ninyong malaman bago pa man lubusan tayong lamunin ng mga kaganapang hindi na kayang baliktarin. May mga ipinahayag, mga babala na ibinigay sa Fatima na sa ngayon, higit kailanman, ay nagiging napakalapit sa ating kasalukuyan. At kung hindi natin ito bibigyan ng sapat na pansin ngayon, ang lahat ay maaaring mahuli. Ang langit ay nagsalita, at ang mga propesyang ito ay hindi lamang mga salita sa papel. Ito ay mga blueprint ng ating kinabukasan, isang babala na inukit ng kamay ng langit, at isang panawagan na dapat nating pakinggan. Hindi ito usapin ng pananampalataya lamang, ito ay usapin ng kaligtasan, ng paghahanda, at ng pag-unawa sa misteryong bumabalot sa ating mundo. Nako, ang bigat ng mensaheng ito. May mga bagay na hindi pwedeng itago, hindi pwedeng ipagsawalang bahala. Sa mga lumipas na panahon, marami ang bumanggit sa Fatima, marami ang nagbigay pansin. Ngunit ang nalalapit na katuparan ng mga propesyang ito ay nagbigay sa akin ng isang malalim na pagkaunawa. Ito ay hindi lamang mga babala, ito ay mga tanda na nagpapahayag ng isang mas malaking plano, isang interbensyon ng langit sa isang mundo na nalilihis sa landas. Ang mga batang pastol sa Fatima ay naging instrumento ng isang napakalalim na paghahayag, isang misteryo na dahan-dahang lumalantad sa harap ng ating mga mata. Ang bawat isa sa inyo na nakikinig sa akin ngayon ay tinatawag upang maintindihan ang mga lihim na ito, hindi lamang upang malaman, kundi upang kumilos. Ang panahon ay umiikli, at ang mga palatandaan ay nasa paligid na natin, maliwanag para sa mga may mata upang makakita at tenga upang makarinig. Subalit bago tayo sumisid sa bawat isa sa 7 propesyang ito, at bago ko ibunyag ang mga detalyeng makapagpapabago ng inyong pananaw sa mundo, nais kong maramdaman ninyo ang bigat ng katotohanan ito. Ito ay hindi isang simpleng kwento, ito ay isang balangkas ng mga pangyayaring nakatakdang mangyari, isang paglalahad ng mga lihim na matagal nang iningatan, at ngayon ay unti-unting nabubunyag. Ang tanong ay hindi kung mangyayari ba ito, kundi kung handa ba tayo sa pagdating nito. Manatili kayo, dahil ang bawat salita ay mahalaga, bawat bahagi ng paghahayag na ito ay kinakailangan upang buuin ang kumpletong larawan. Kung sa tingin ninyo ay alam ninyo na ang lahat, nagkakamali kayo. May mga detalye pa na mananatiling nakakubli hanggat hindi natin lubos na inuunawa ang kahulugan ng mga naunang pahayag. Ang unang propesiya, na madalas na nalilimutan sa gitna ng mga mas dramatikong pahayag, ay ang malinaw na pagpapakita sa mga bata ng isang lugar na tinatawag nilang kiimpyerno. Isipin nyo, mga bata, inosente at puro, ipinakita sa kanila ang isang napakatinding katotohanan ng kahihinatnan ng mga kaluluwang walang pagsisisi. Ito ay hindi lamang isang simpleng paglalarawan, ito ay isang matinding babala, isang direktang mensahe mula sa langit na ang impyerno ay tunay, na ang kasalanan ay mayroong nakakatakot na kabayaran, at na ang kaluluwa ng bawat tao ay mahalaga sa paningin ng lumikha. Marami sa ating panahon ang nagpapawalang saysay sa konsepto ng impyerno. Itinuturing itong isang lumang kwento o isang metaphor lamang. Ngunit ang paghahayag sa Fatima ay nagpapatunay na ito ay isang tunay na lugar ng pagdurusa, isang kahihinatnan para sa mga hindi bumabalik sa Diyos. Ang mga siga at ang pagdurusa ng mga kaluluwa na nakita ng mga bata ay isang sigaw mula sa kabilang buhay, isang pakiusap na magbalik loob, na magnilay sa ating mga gawa, at iwanan ang landas ng kasalanan bago pa mahuli ang lahat. Ang pagkakita sa impyerno ay hindi lamang upang takutin, kundi upang pukawin ang damdamin ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, upang tayo ay magsumikap na iligtas ang ating sarili at ang iba mula sa gayong kalagayan. Ito ay isang paalala na ang ating mga pagpipilian sa buhay na ito ay mayroong walang hanggang implikasyon. Kaya, ang unang propesiya ay hindi tungkol sa kung ano ang mangyayari sa mundo,
kundi tungkol sa kahihinatnan ng bawat individual na kaluluwa. Isang personal na babala para sa bawat isa sa atin. Ang ikalawang propesiya ay direktang naugnay sa mga digmaan at kaguluhan sa mundo. Ibinunyag sa Fatima na ang unang digmaang pandaigdig ay malapit ng matapos. Ngunit kaagad pagkatapos nito, isang mas malaking digmaan ang magsisimula kung hindi titigil ang tao sa pagsuway at pagsamba sa Diyos. Malinaw na sinabi na kung patuloy na babaliwalain ng sangkatauhan ang mga babala, isang mas matinding parusa ang darating. At sa pagdating ng ikalawang digmaang pandaigdig, nakita natin ang katuparan ng propesyang ito. Ang langit ay nagpakita ng isang hindi kapanipaniwalang tanda, isang malaking ilaw sa kalangitan noong 1938 bago pa man pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ito ay hindi lamang isang palatandaan, kundi isang huling paalala na ang mga salita sa Fatima ay totoo. Ang kapangyarihan ng tao sa paggawa ng pinsala, ang pagkalimot sa kabanalan, at ang pagpili sa kasamaan ay mayroong direktang epekto sa kapayapaan ng mundo. Kung titingnan natin ang ating kasalukuyang panahon, hindi ba't mayroong mga tanda ng pagtaas ng tensyon sa iba't ibang sulok ng mundo? Hindi ba't may mga kaguluhan na nagpapahiwatig na tayo ay nasa bingit ng mas malaking krisis? Ang propesyang ito ay hindi lamang kasaysayan. Ito ay isang paulit-ulit na babala na ang kapayapaan ay isang regalo mula sa Diyos, at ito ay madaling mawawala kung hindi tayo magbabalik loob. Ang pagbabahagi ng kasalanan sa lipunan, ang pagwawalang bahala sa moralidad, at ang pagkalimot sa Diyos ay humahantong sa kapahamakan. Ngayon, ang ikatlong propesiya, at ito ay isa sa mga pinakamahalaga at patuloy na may kinalaman sa ating panahon, ang pagtatalaga ng Russia sa kalinis-linisang puso ni Maria. Malinaw na sinabi na kung hindi itatalaga ang Russia sa kanyang kalinis-linisang puso, ikakalat ng Russia ang kanyang mga pagkakamali sa buong mundo na magdudulot ng mga digmaan at pag-uusig sa simbahan. At nangyari nga. Ang komunismo, isang ideolohiyang salungat sa pananampalataya at sa kalayaan ng tao, ay kumalat sa buong mundo, nagdala ng pagdurusa at kamatayan sa milyon-milyong tao. Sa ngayon, kahit na tila nagbago na ang Russia, ang kanilang impluwensya sa mundo at ang kanilang mga pagkakamali ay patuloy na nagdudulot ng tensyon at kaguluhan. Ito ay isang malalim na misteryo na nagpapakita na ang kaligtasan ng mga bansa ay nakasalalay sa isang gawaing espiritual. Hindi lamang ito tungkol sa isang bansa, kundi tungkol sa isang espiritual na kapangyarihan na sumasalungat sa plano ng Diyos. Ang kapayapaan sa mundo ay direktang nakaugnay sa espiritual na kalagayan ng mga bansa. Ang panawagan sa pagtatalaga ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang gawa ng pagsuko at pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Maria. Ang pagkabigo na gawin ito kaagad at nang may kabuuan ay nagresulta sa hindi mabilang na pagdurusa. Ngunit kahit ngayon, ang panawagan ay nananatiling bukas. Hindi pa huli ang lahat para sa isang tunay na pagbabalik loob, para sa isang tunay na pagtatalaga na magpapabago sa direksyon ng mundo. Ang pagkalat ng mga pagkakamali ng Russia ay hindi lamang pangpolitika, ito ay espiritual. Ito ay isang pagtatangka na alisin ang Diyos sa puso ng tao, at ang nagawa nitong pinsala ay ramdam pa rin natin hanggang ngayon. Huwag kayong aalis, dahil ang susunod na propesiya ay mas malalim pa at higit na nagpapaliwanag sa mga kasalukuyang krisis na ating nararanasan. Ang bawat isa sa mga pahayag na ito ay mayroong koneksyon, isang malalim na ugnayan na nagpapakita ng isang malaking balangkas ng mga pangyayari. May mga lihim pa akong ibubunyag na magbibigay ng mas malinaw na larawan sa inyo. Ang ikaapat na propesiya ay may kinalaman sa pag-uusig sa simbahan at sa banal na ama, ang Papa. Nakita ng mga bata ang isang obispo na puti ang kasuotan, kasama ang iba pang klerigo at laiko, na umaakyat sa isang matarik na bundok, habang pinapatay sila ng mga sundalo. Ang banal na ama mismo ay dadaan sa matinding pagdurusa, na kalaunan ay mamamatay. Bagaman ito ay tila tumutukoy sa isang partikular na pangyayari,
Ang mas malalim na kahulugan nito ay ang patuloy na pag-uusig sa simbahan, sa mga lingkod ng Diyos, at maging sa pananampalataya mismo sa buong mundo. Hindi ba't nakikita natin ang pagtaas ng pagpuna, pagtuligsa, at maging paghamak sa mga aral ng simbahan at sa mga pinuno nito? Ito ay hindi lamang pisikal na pag-uusig, kundi espiritual at moral na pag-atake na naglalayong sirain ang pundasyon ng pananampalataya. Ang propesyang ito ay nagpapaalala sa atin na ang simbahan ay dadaan sa matinding pagsubok, na ang mga tapat ay haharap sa matinding kahirapan, at na ang banal na Ama, ang pinuno ng simbahan, ay magtitiis ng malaking pagdurusa para sa kapakanan ng sangkatauhan. Ito ay isang panawagan sa pagkakaisa, sa panalangin para sa simbahan, at sa pagtatanggol sa pananampalataya laban sa mga puwersang naglalayong sirain ito. Ang pagdurusa ng simbahan ay bahagi ng plano ng Diyos upang linisin at palakasin ang mga tapat. Ito ay isang pagsubok na naglalayong ipakita ang tunay na katatagan ng pananampalataya. Ang ikalimang propesiya ay nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng lahat ng babala, ang pangako ng isang panahon ng kapayapaan, na magaganap matapos ang pagtatalaga ng Russia at matapos ang mga pagsubok na pinagdadaanan ng mundo. Sinabi na ang kalinis-linisang puso ni Maria ay magtatagumpay at isang panahon ng kapayapaan ang ipagkakaloob sa mundo. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagtatapos ng digmaan, kundi isang panahon ng espiritual na pagbabago, kung saan ang mga puso ng tao ay magbabalik sa Diyos, at ang pagmamahal at pagkakaisa ay mamamayani. Bagaman tila malayo pa ito sa ating kasalukuyang kalagayan, ang propesyang ito ay nagbibigay ng pag-asa na sa kabila ng lahat ng kaguluhan, mayroong isang plano ng Diyos para sa kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi otomatikong darating. Ito ay nangangailangan ng pagtugon ng tao, ng pagsisisi, at ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang panawagan sa Fatima ay isang plano para sa kapayapaan na nagsisimula sa individual na puso, kumakalat sa mga pamilya, sa mga komunidad, at sa huli ay sa buong mundo. Ang kapayapaang ito ay hindi lamang kawalan ng digmaan, kundi ang presensya ng katarungan, pagmamahalan, at pagkilala sa soberanya ng Diyos. Ito ay isang pangako na naghihintay sa ating pagtugon, isang pag-asa na nagbibigay lakas sa mga nagdurusa. Ang ika-6 na propesiya ay nakatuon sa penitensya at reparasyon. Mahalaga ang pagbabayad puri. Ang mga mensahe sa Fatima ay paulit-ulit na nagbigay diin sa kahalagahan ng panalangin, pagpepenitensya, at pagbabayad puri para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ang Diyos ay nasasaktan sa mga kasalanan ng tao, at ang pagbabayad puri ay isang paraan upang maging bahagi ng solusyon sa halip na maging bahagi ng problema. Ito ay hindi lamang tungkol sa personal na penitensya, kundi sa isang kolektibong pagkilos ng pagpapakumbaba at pagsisisi. Ang pagdarasal ng rosaryo, ang paggawa ng mga sakripisyo, at ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay mga paraan upang makagawa ng reparasyon. Sa isang mundo na tila walang pakialam sa kasalanan, ang propesyang ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga aksyon ay mayroong espiritual na timbang. Ang paggawa ng penitensya ay hindi lamang pagpaparusa sa sarili, kundi isang gawa ng pagmamahal na naglalayong pagalingin ang sugat ng kasalanan sa mundo. Sa bawat gawa ng pagbabayad puri, mayroong pag-asa ng pagpapatawad at pagpapanumbalik. Ito ay isang panawagan sa bawat isa sa atin na maging bahagi ng solusyon, na maging mga instrumento ng pagpapagaling sa mundo. At ngayon, dumako tayo sa ika-7 propesya, ang pinakamisteryoso at pinakakomplikado sa lahat, ang ika-3 lihim ng Fatima. Bagaman opisyal na inilabas ng Vatican ang isang bahagi nito noong taong 2000, maraming naniniwala na mayroong higit pa sa ibinunyag, o na ang interpretasyon nito ay mas malalim kaysa sa ipinahayag. Ang opisyal na pagpapaliwanag ay tumutukoy sa pag-uusig sa simbahan, sa martiryo ng mga tapat, at sa paghihirap ng banal na Ama. Ngunit ang misteryo ay nananatili at marami ang nagtatanong kung bakit ito inilihim sa loob ng mahabang panahon.
Ang iba ay naniniwala na ang ikatlong lihim ay tumutukoy sa isang key apostasy o pagtalikod sa pananampalataya sa loob mismo ng simbahan, isang panahon ng matinding kalituhan at pagdududa. Sa aking pagmumuni-muni at pagtanggap ng mga pahiwatig, malinaw na ang bahaging ito ay tumutukoy sa isang malawakang pagtalikod sa Diyos, hindi lamang sa labas ng simbahan, kundi maging sa loob nito. Ang pagkalito sa doktrina, ang pag-alis sa mga tradisyonal na aral, at ang pagtalikod sa mga prinsipyo ng pananampalataya ay nagdudulot ng matinding pagsubok sa mga tapat. Ang propesyang ito ay isang babala sa atin na maging mapagbantay, na manatiling matatag sa pananampalataya, at na huwag hayaang lamunin tayo ng mga maling turo at kaisipan. Ang ikatlong lihim, sa anumang interpretasyon nito, ay isang pakiusap para sa panalangin, pagsisisi, at pagiging tapat sa mga turo ng simbahan, lalo na sa panahon ng kaguluhan. Ito ay isang paalala na ang katotohanan ay mananaig, ngunit ito ay mangangailangan ng matinding pananampalataya at pagtitiis. Napakaraming misteryo ang bumabalot sa Fatima, ngunit ang pinakadahilan kung bakit ito napakahalaga ay ang walang hanggang panawagan nito sa pagbabagong loob. Ang bawat isa sa 7 propesyang ito, mula sa pagpapakita ng impyerno hanggang sa misteryo ng ikatlong lihim, ay nagtataglay ng isang-iisang mensahe. Ang panahon ay umiikli at ang sangkatauhan ay dapat magbalik sa Diyos. Ang mga babala ay hindi upang takutin, kundi upang gumising, upang pukawin ang ating mga puso na tumugon sa panawagan ng langit. Ngayon, bakit ang lahat ng ito ay dapat ninyong malaman bago mahuli ang lahat? Ang mga propesyang ito ay hindi lamang mga lumang kwento. Ito ay mga palatandaan, mga babala, at mga tagubilin para sa ating kasalukuyang panahon. Tingnan niyo ang mundo sa inyong paligid, ang pagtaas ng mga digmaan at kaguluhan, ang pagkalat ng pagkalito sa moral at espiritual na usapin, ang pag-uusig sa pananampalataya sa iba't ibang anyo, at ang tila walang katapusang pagkalayo ng tao sa Diyos. Hindi ba't ito ang mga bagay na binanggit sa Fatima? Ang mga kaganapan ay nagaganap na, at ang bawat araw ay naglalapit sa atin sa katuparan ng mga pahayag na ito. Kung hindi tayo maghahanda ngayon, kung hindi tayo kikilos ngayon, ang lahat ay maaaring maging huli. Ang mga propesiya ay hindi lamang isang hula ng hinaharap, kundi isang panawagan sa pagbabago ng kasalukuyan. Ang ating mga pagpipilian ngayon ay magtatakda ng ating kinabukasan. Ang bawat detalye ng propesyang ito ay isang piraso ng malaking puzzle ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Ito ay hindi lamang mga babala ng kapahamakan, ito ay mga tanda ng pag-asa, mga tagubilin kung paano tayo makalalabas sa kadiliman. Sa Fatima, ipinakita ng langit ang kanyang pagmamahal at pag-aalala para sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga babala at mga paraan upang makamit ang kapayapaan at kaligtasan. Ito ay isang paalala na hindi tayo nag-iisa sa mga pagsubok na ito, at na mayroong isang mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa atin. Ngunit ang gabay na ito ay nangangailangan ng ating pagtugon, ng ating pagsunod, at ng ating matinding pananampalataya. Ang oras ay mahalaga, at ang pagkaantala ay maaaring maging sanhi ng matinding pagdurusa. Ang katotohanan ay, ang mga propesyang ito ay hindi tungkol sa pagtatapos ng mundo. Ito ay tungkol sa pagbabago ng mundo, isang paglilinis, at isang pagbabalik sa Diyos. Ito ay isang proseso na ating nararanasan na, at ang Fatima ay nagbibigay ng mapa kung paano tayo makakaligtas sa kaguluhan at makarating sa isang panahon ng kapayapaan. Ang misteryo ng Fatima ay hindi lamang para sa iilan, ito ay para sa lahat, isang universal na panawagan sa pagsisisi at pagbabalik loob. Ang mensahe ay simple, panalangin, penitensya, at pagtatalaga sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ito ang mga susi upang makaligtas sa mga nagbabantang panganib at makamtan ang tunay na kapayapaan. Sa aking mga panalangin, sa mga oras na ako'y nagmumuni-muni sa dilim ng gabi, mayroong isang malakas na pagtulak na ibahagi sa inyo ang bigat ng mga katotohanan ito. Hindi ito simpleng kaalaman, kundi isang panawagan sa aksyon.
Ang panahon ng pag-aatubili ay tapos na. Ito ang sandali upang kumilos, upang manalangin ng mas masidhing, upang mamuhay ng mas matapat, at upang ibahagi ang mensahe ng pag-asa sa mga nasa paligid natin. Ang bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel na gagampanan sa planong ito ng langit. Huwag ninyong ipagwalang bahala ang mga salitang ito. Marahil ay iniisip ninyo, paano ito nakakonekta sa akin? Ang sagot ay simple, lahat tayo ay nasa iisang bangka. Ang mga kaganapan sa mundo ay direktang nakakaapekto sa ating buhay, sa ating mga pamilya, at sa ating kinabukasan. Ang pagkalimot sa Diyos ng sangkatauhan ay nagdudulot ng kaguluhan, at ang pagbabalik loob ay siyang susi sa kapayapaan. Kung ang mga batang pastol ay nakita ang impyerno at ang mga babala ng digmaan, hindi ba't tayo, na nasa isang mas matinding panahon ng pagsubok, ay dapat maging mas mapagbantay? Ang mga propesyang ito ay hindi lamang mga hula, kundi isang paanyaya na maging aktibong kalahok sa plano ng Diyos. Hindi tayo dapat manatiling tagamasid lamang. Ang Fatima ay hindi lamang tungkol sa tipitong propesya. Ito ay tungkol sa isang mas malaking kwento ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga nilikha, isang pagmamahal na nagbibigay babala at nagtuturo ng landas sa kaligtasan. Ang mga mensahe ay napapanahon ngayon higit kailanman dahil ang mga panganib na binabalaan ay nagiging mas malinaw at mas malapit. Ang pagkalimot sa Diyos, ang pagpapahalaga sa material na bagay higit sa espiritual, at ang pagtatalikod sa moralidad ay nagdudulot ng malawakang pinsala. Ang mga ito ay mga sakit na lumalaganap sa ating lipunan, at ang Fatima ay nagbigay ng reseta para sa pagpapagaling. Ang pagpapakumbaba, pagsisisi, at panalangin ang mga lunas na iniaalok ng langit. Kailangan ninyong maunawaan na ang mga propesyang ito ay hindi ginawa upang tayo ay matakot. Ang layunin ay magbigay ng kaliwanagan, upang tayo ay makagawa ng matalinong desisyon at makakilos ng mailayunin. Ang pagiging ignorante sa mga bagay na ito ay naglalagay sa atin sa mas malaking panganib. Ang kaalaman ay kapangyarihan, at ang pag-unawa sa mga mensaheng ito ay magbibigay sa inyo ng kapangyarihang maghanda, na maging matatag, at maging instrumento ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang maging isang ilaw sa dilim, isang boses ng pag-asa. Ang mga tao sa iba't ibang sulok ng mundo ay nag-aalala sa kinabukasan. Marami ang nagtatanong kung ano ang susunod na mangyayari. Ang sagot ay matatagpuan sa Fatima. Ito ang mapa na ibinigay sa atin ng langit. Ang mga tanda ay napakalinaw. Mula sa unang digmaang pandaigdig, hanggang sa ikalawang digmaang pandaigdig, at ang pagkalat ng komunismo, lahat ay nangyari. Bakit pa natin pagdududahan ang iba pang babala? Ang pag-uusig sa simbahan ay patuloy na nangyayari. Ang pangako ng isang panahon ng kapayapaan ay nakasalalay sa ating pagtugon. Ang penitensya at reparasyon ay mas kinakailangan kailanman. At ang ikatlong lihim ay patuloy na nagpapahiwatig ng isang matinding pagsubok sa pananampalataya. Huwag nating sayangin ang bawat sandali. Ang oras ay mahalaga. Ang langit ay nagsalita, at ang mga propesyang ito ay hindi lamang para sa mga historiador o teologo. Ito ay para sa bawat isa sa atin na nabubuhay sa panahong ito. Ang pag-alam sa mga propesyang ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging maalam, ito ay tungkol sa pagiging handa, pagiging matatag sa mga darating na pagsubok. Kung hindi natin ito seryosohin, baka magising na lang tayo sa isang mundong hindi na natin kayang unawain, sa isang mundong nilamon na ng mga babala na ating ipinagsawalang bahala. Ito ang dahilan kung bakit, nang gabing ako'y nagdarasal, ay ibinuhos sa akin ang matinding damdamin ng pagkaapurahan. Hindi ito pwedeng ipagpaliban. Kailangang marinig ito ng bawat kaluluwa. Ang misteryo ng Fatima ay naglalaman ng mga susi sa ating kaligtasan. Ito ay isang paanyaya na yakapin ang pananampalataya, na bumalik sa Diyos, at mamuhay ng may pagmamahal at paglilingkod.
Ito ay isang panawagan para sa isang malalim na pagbabagong loob na magaganap hindi lamang sa ating mga puso, kundi sa buong mundo. Ang kapayapaan na ating hinahanap ay matatagpuan lamang sa pagbabalik sa Diyos at sa pagsunod sa Kanyang mga kalooban. Ang bawat isa sa inyo ay may papel na gagampanan sa malaking planong ito. Handa na ba kayong tumugon? Ang mga palatandaan ay nasa paligid natin, at ang bawat isa ay nagpapahiwatig na ang panahon ay umiikli na. Ang pagkabigo na kumilos ngayon ay maaaring humantong sa isang hindi na mababalik na kapahamakan. Ang bawat detalye ng mga pangyayari sa Fatima ay nagpapakita ng isang malalim na pagmamahal at pag-aalala ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi tayo basta na lamang pinabayaan. Binigyan tayo ng mga babala, binigyan tayo ng mga tagubilin, at binigyan tayo ng pag-asa. Ang mga propesyang ito ay hindi lamang upang tayo ay matakot, kundi upang tayo ay magising sa katotohanan ng ating espiritual na kalagayan. Ang impyerno ay tunay, ang digmaan ay isang bunga ng kasalanan, ang pag-uusig ay isang bahagi ng pagsubok, ngunit ang kapayapaan ay posible kung tayo ay magbabalik loob. Ang penitensya at reparasyon ay mahalaga, at ang ikatlong lihim ay isang paalala sa ating patuloy na pagiging tapat sa gitna ng pagkalito. Kaya nga, ano ang kailangan ninyong gawin? Una, magnilay sa mga propesyang ito. Huwag ninyo lang ito basta pakinggan, unawain ninyo ang bawat salita at ang kahulugan nito para sa inyong buhay. Ikalawa, manalangin ng mas masidhing. Ang panalangin ay ating sandata laban sa kadiliman. At ikatlo, mamuhay ng may katapatan sa Diyos, gumawa ng penitensya, at maging instrumento ng kapayapaan sa inyong paligid. Ang mga simpleng gawaing ito ay mayroong malalim na epekto. Ito ay hindi lamang mga lumang kwento o hula. Ito ay mga direktang mensahe mula sa langit na naglalayon na iligtas tayo mula sa darating na kapahamakan. Nang makita ko ang mga detalye ng mga propesyang ito at ang kanilang koneksyon sa ating kasalukuyang panahon, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pagkaapurahan na ibahagi ito sa inyo. Hindi ito maaaring hintayin. Ang bawat segundong lumipas ay naglalapit sa atin sa mga pangyayaring hindi na kayang pigilan. Ngunit mayroong pag-asa, mayroong solusyon, at ito ay nakasalalay sa ating pagtugon sa panawagan ng langit. Kung kayo ay nakikinig at nakakaramdam ng pagkaapura sa inyong mga puso, iyan ay ang langit na kumakatok sa inyong pintuan, nagpapahiwatig na oras na upang kumilos. Huwag ninyong ipagpaliban ang pagbabagong loob na kailangan ninyong gawin. Tandaan nyo, ang Fatima ay hindi lamang tungkol sa mga batang pastol. Ito ay tungkol sa bawat isa sa atin. Ang bawat isa sa atin ay tinatawag upang maging bahagi ng solusyon. Hindi tayo pwedeng maging pasibo. Ang bawat panalangin, ang bawat gawa ng kabutihan, ang bawat pagbabagong loob ay mayroong malaking epekto sa buong mundo. Ang kapangyarihan ay nasa inyong mga kamay, sa inyong mga puso, sa inyong mga panalangin. Ang mga propesyang ito ay nagsisilbing gabay, isang ilaw sa madilim na panahon. Huwag kayong matakot kundi maghanda. Ang mga babala ay naroon upang tayo ay maging handa, hindi upang tayo ay matakot. Ang pagmamahal ng Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang panganib. Ang mga propesyang ito ay isang regalo, isang gabay, at isang panawagan sa isang mas malalim na relasyon sa Diyos. Ang mga lihim na ibinunyag sa Fatima ay naglalaman ng mga sagot sa mga katanungan ng ating panahon. Ang mga pahiwatig na natatanggap ko ay malinaw, ang panahon ng pag-aalinlangan ay tapos na. Ito ang oras ng paggawa. Ang mensahe ng Fatima ay paulit-ulit, manalangin, manalangin, manalangin. Gumawa ng penitensya. Gumawa ng sakripisyo. Ilaan ang inyong sarili sa kalinis-linisang puso ni Maria. Ang mga simpleng gawaing ito ay mayroong kapangyarihang magpabago ng mga kaganapan sa mundo. Hindi ninyo kailangang maging isang santo o isang pari para gawin ito. Ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang tumugon sa panawagan na ito. Narito tayo sa isang kritikal na sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan.
Ang mga propesiya ay nagiging katotohanan sa harap ng ating mga mata. Ang pagkabigo na kumilos ay hindi na isang opsyon. Ito ang oras upang gisingin ang inyong espiritual na diwa, upang yumakap sa pananampalataya, at maging isang instrumento ng pagbabago sa mundong nangangailangan ng liwanag. Ang mga lihim ng Fatima ay hindi lamang mga hula, ito ay mga tagubilin para sa kaligtasan. Ito ay mga plano mula sa langit. At ngayon, bago ko tapusin ang mensaheng ito, nais kong maramdaman ninyo ang bigat ng panawagang ito. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagtatapos, ito ay isang panawagan sa isang mas malalim na pangako sa Diyos. Ang bawat isa sa inyo ay may kakayahang maging bahagi ng solusyon. Hindi na pwedeng ipagpaliban. Kung tunay ninyong naunawaan ang bigat ng mga propesyang ito, kung tunay ninyong nararamdaman ang pagkaapura ng mensahe, alam ninyo kung ano ang dapat gawin. Ito ang oras para kumilos, para manalangin, at para maging matatag sa gitna ng pagsubok. Kung natamaan kayo ng mga salitang ito, kung naramdaman nyo ang pagkaapura ng mensahe, isulat ninyo sa mga komento ang ipuso ni Maria, mananaig, bilang isang gawa ng pananampalataya at pangako. Nais kong makita ang bawat isa sa inyo na tumutugon sa panawagang ito, dahil ang bawat komento ay isang panalangin, isang pangako, at isang deklarasyon ng pananampalataya. Pangalawa, ilike ninyo ang video na ito bilang isang propetikong gawain ng kapayapaan na darating sa mundo. Ang bawat like ay hindi lamang isang pagsuporta, kundi isang deklarasyon na naniniwala kayo sa pangako ng kapayapaan at na handa kayong maging bahagi nito. Pangatlo, at ito ang pinakamahalaga, ibahagi ninyo ang video na ito sa hindi bababa sa 7 tao na kailangan ding malaman ang 7 propesyang ito bago mahuli ang lahat. Ang bawat pagbabahagi ay isang gawa ng pagmamahal, isang pagtatangkang iligtas ang iba mula sa kamangmangan at ihanda sila para sa mga darating na panahon. Huwag ninyong pababayaan ang panawagang ito. Manalangin, kumilos at maging matatag. Mayroon pang ibang mga video sa channel na ito na magbibigay sa inyo ng mas malalim na kaalaman at gabay sa inyong espiritual na paglalakbay. Suriin ninyo ang mga ito. At kung nais ninyong sumama sa amin sa isang panahon ng pagbubulay-bulay at panalangin, mayroong mga live session na regular naming ginagawa. Manatili kayong konektado at tandaan, ang liwanag ng Diyos ay palaging mananaig sa kadiliman. Huwag kayong mag-alala kundi maghanda. Ang kapayapaan ay malapit na, ngunit ito ay mangangailangan ng ating pagtugon.